Ang mga mangingisda at si Luna. Noong unang panahon, sa malalim na karagatan sa kaharian ng Aquamira ay naninirahan ang iba't ibang mga isda. Si Haring Aqua, ang hari ng mga isda, ay may isang anak na nagngangalang Luna. Si Luna ay isang makulit at pasaway na isda. Isang araw, si Luna ay nakikipaglaro sa ibang mga isda at napansin niya ang liwanag sa parte ng dagat na bawal nilang puntahan. Dahil isang makulit at pasaway si Luna, ay pinuntahan niya ang lugar na ito kasama ang mga kaibigan at may nakita silang isang bangka. Ano kaya ang bagay na ito? Sa ibabaw naman ng karagatan ay may dalawang magkaibigang mga isda, si Lando at si Berto. Isang araw ay pumunta sila sa dagat upang mangisda, kung saan sila nakita ni Luna. Tara na, Berto. Mangisda na tayo para marami tayong maibenta sa palengke. Hinagis ni Berto ang lambat. Nagkagulo ang mga isda at humingi ng tulong. Nang mahuli si Luna sa lambat, nagsisisigaw siya sa takot habang sinusubukang makawala. Tulungan niyo ako. Ama, tulungan mo ako. Ngunit lalong humigpit ang lambat. Ang kanyang mga kaibigan ay nagtakbuhan pabalik sa kaharian ng Aquamira upang ipaalam kay Haring Aqua ang nangyari. Mahal na hari, si Luna po ay nahuli ng mga mangingisda. Ipatawag mga kawal. Ililigtas natin ang aking anak. Nasusunod po, mahal na hari. Galit na galit si Haring Aqua nang marinig na nalambat ng mga tao ang kanyang anak. Ililigtas natin ang aking anak. Agad niyang pinatawag ang mga isda at pinaakyat sa ibabaw ng dagat. Biglang sumulpot sa gitna ng alon si Haring Aqua. Mga tao, bakit hinuli ang aking anak? Nagulat si Lando at si Berto at nagsalita. Patawad po, hindi po namin alam na ang isdang iyon ay inyong anak. Hindi po namin intensyon na makasakit. Tumingin si Haring Aqua kay Luna na ngayon umiiyak sa loob ng lambat. Ama, hindi po nila sinasadya. Ako po ang matigas ang ulo. Ako po ang pumunta sa bawal na lugar. Napahinga ng malalim si Haring Aqua. Sa halip na parusahan ng mga mangingisda, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pakalmahin ang dagat. Pinakawalan ni Lando si Luna at ibinadik ito sa dagat ng may paggalang. Bilang kapalit sa inyong kabutihan, ipinapangako ko na ang dagat ay laging magiging maamo sa inyo. Basta't ito ay inyong pinahahalagahan at iginagalang. Mula noon, naging masunuri na si Luna sa kanyang ama at kailanman ay hindi na siya pumunta sa pinagbabawal na lugar. Ang mga mangingisda naman ay nabuhay ng masaya at masagana habang buhay. Wakas. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!